Kwentong Bayan. Inaanyayaan ko kayong manood sa screen ng 1 minuto mga kabayan. Ipapakita lang namin kung paano binabasbasan, kinokonsagra ang mga langis ng mga kilala nating antingero mula sa Antingeros del Negros. Piling mga parte lamang ang ipapakita namin mga kabayan, yung mga pwedeng parte lang. Tandaan na hindi pa ito yung buong proseso ng pagbabasbas at pagdarasal. Marami pa itong proseso na pinagdaanan. Ito lang ang ilang parte. Para sa mga interesado mga kabayan, message nyo lang ako sa Facebook page. Nariyan sa comment section ang link. Or search nyo sa Facebook ang Ninuno. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Doroy. Taong 1981, Carles, Iloilo. Ano bang nagawa kong kasalanan para parusahan ako ng ganito? Ay nako. Hoy, Diyos! Bakit ako? Ano, sumagot ka? Bakit yung pamilya ko? Bakit sila? Kung totoong merong milagro, ibalik mo ang pamilya ko! Wika ni Doroy habang nakatingin sa itaas. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Hindi alam ni Doroy ang gagawin ng araw na mamatay ang buong pamilya. Isang trahedya kung saan maraming buhay ang nawala. Ayon sa kwento, pauwi ang pamilya ni Doroy galing sa libing ng kaanak dahil sa masamang panahon at nakainom ang bus na sinasakyan. Aksidenteng nawala ng preno at balanse ang bus. Nahulog diretso sa masukal na bahagi ng lugar. Tumama sa mabatong bahagi ang sinasakyan. Marami ang sugatan. Halos kalahati ng laman nito ay namatay, kasama ang pamilya ni Doroy. Halos gumuho ang mundo niya nang makitang duguan ang mga anak at asawa. Kasama niya ang ama na todo din sa paghagulgol dahil maging ang asawa nito ay kasama sa trahedya. Makalipas ang ilang buwan, halos hindi na makilala si Doroy. Lagi itong lasing at wala sa sarili. Napagkasunduan nilang mag-ama na magsama. Tutal matagal na din namang patay ang ina. Para mabuhay, pinagpatuloy ng dalawa ang pwesto sa palengke. Anak, pwede ba mamaya ka na uminom? Ubusin na muna natin ang paninda at saka malayo pang uuwian natin. Mamaya hindi ka na naman makapagmaneho ng tama. Mahirap umuwi no pag hindi maayos ang wisyo. Wika ni Tatay Norbing. Ay, kaya ko naman po. Ako pa ba? At saka, bakit parang ang dami ng tinda natin? Hindi na uubos. Bakit ka ba natatakot, Tay? Ayaw mo nun. Susunod na tayo sa kanila. Ganito na lang. Kaysa ubusin ko tong iniinom ko. Akin na yung iba mong paninda. Ipasok mo sa balde at ilalako ko. Gaya natin yun oh. Yung babaeng nilalako yung mga isda niya sa bye-bye. Wika ni Doroy. Sigurado ka bang kaya mo pa? Wala tayo sa baryo ha, nasa palengke tayo ngayon. Baka maligaw ka dito. Hindi mo pa naman kabisado ang daanan. At saka sa panahon ngayon, napakadelikado. Ayoko nang mawalan pa. Maglalako ka, lasing ka ka. Hindi mo nakakayanin maglakad ng tuwid eh. Wika ni Tatay Norbing. Di ba tay?
Ang usapan natin wala na magdadrama. Iniwan nila tayo. Sumama si... Nahinto sa pagsasalita si Doroy nang makita ang babaeng may bitbit na balde na puno ng isda. Buhat ito ng ale palabas sa palengke. Napalunok ng laway si Doroy. Payat ang babae, kaya imposibleng mabuhat niya ang ganong karaming isda. Nais niyang gayahin ng ale. Bitbit lang ang balde na paninda habang naglalakad. Tirik pa ang araw ng mga oras na yun, kaya hinamon niya ang ama sa plano. Ay talaga naman, Doroy. Kung ano-ano ang naiisip mo kapag lasing ka. Anak, meron tayong puhunan. Kapag hindi natin naubos to, hindi ko na alam kung may kakainin pa ba tayong dalawa sa mga susunod na araw. Bakit mo ba biglang naisipan yan? Abay, halos araw-araw kang tulog sa gilid eh. Pero sige, hindi bale. Subukan mo, baka epektibo. O siya, sige na, itabi mo yung iniinom mo. Wika ni Tatay Norbing. Ikaw yata tayong lasing eh. Wala ka ba talagang tiwala sa akin, ha? Sige na, lagyan mo na kahit 10 kilo. Kaya kong buhatin yan. Saka kung hindi maubos, edi may kakainin tayo. May pulutan. Eto na, igigilid ko na po. Tugon ni Doroy. Wala namang nagawa si Tatay Norbing kung hindi pagbigyan ng anak. Naisip niyang masyadong marami ang isdang nakuha, pero wala namang masyadong bumibili. Siguradong hindi mauubos ang mga paninda nila kung hindi gagawa ng paraan. Ikinilo ng ama sa tag-iisang kilo ang mga isda. Pagkatapos inilagay sa plastic bago ipasok sa balde. Ayon sa kanya, mas mainam nang nakaayos ito para hindi na mahirapan ang anak. Binigyan niya din ng maliit na supot para sa paglalagyan ng kita. Itinali sa hawakan ng balde para hindi mawala ng anak. Ilang sandali pa ang lumipas ay umalis na si Doroy. Sinisinok pa ito habang inilalako ang paninda. Dahil lasing, hindi alintana ni Doroy ang nilalakaran, maging ang mga lugar na pinapasukan. May iilan namang bumibili sa kanya pero hindi kagad mauubos. Saka gustuhang maibenta ang lahat ng isda. Kaya hindi nagdalawang isip si Doroy. Lumakad pa ito papalayo sa lugar. Habang binabagtas ang daanan, walang ibang iniisip si Doroy kung hindi makauwi at maubos ang natirang inumin. Sobrang saya naman ni Doroy habang iniisip na meron pa siyang iinumin mamaya pag uwi. Ilang sandali pa ang nakalipas. Bigla niyang nakasalubong ang babaeng nauna sa kanyang maglako. Napangiti si Doroy dahil wala nang dala ang babae. Hindi niya din naiwasang tanungin ito kung marami pa bang bahay papasok sa lugar. Aba, sumunod ka din pala Marami pang bahay papasok. Pero hindi sila bumibili kapag hindi nila kilala. At saka, dito ako palagi nagtitinda. Kaya nasanay na sila sa akin. Medyo hindi maganda kung papasok ka din sa lugar lalo pat. Tumigil sa pagsasalita ang babae. Tinignan niya si Doroy mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri kung ano ang katayuan ng kaharap. Sa palagay ko, bumalik ka na lang doon sa kabila. Huwag dito. Baka mabiktima ka. Ay nako, tinatakot mo siguro ako. Ilang kilo na lang tong dala ko. At saka huwag kang mag-alala. Hindi ko naman naagawin yung mga suki mo kung yan ang iniisip mo. Naghahanap buhay lang din ako para makakain. Wika ni Doroy. Hindi mga suki ko ang inaalala ko. Baka mamaya, imbis na naghahanap buhay ka na lang para makakain, baka ikaw pa ang maging pagkain. Hindi mo kabisado ang lugar kaya maniwala ka.
Ikakasama mo kung tutuloy ka, lalo na't palubog na ang araw. Maraming masamang... Hindi na itinuloy ng Ale ang pagsasalita. Hindi naman siya pinapakinggan ni Duroy. Umalis na ito nang walang paalam. Huminga ng malalim si Lunching. Kaagad na rin siyang umalis sa lugar. Habang sinusuyod ang baryo, hindi nakakaramdam ng kahit anong takot o alinlangan si Duroy. Sa isip niya, ayaw lang ng babae na maubos ang paninda niyang isda. Pasipol-sipol pa ito habang sumisigaw sa daan. Psst, hoy! Isda ba yan? Halika dito! Wika ng matandang lalaki. Napahinto si Duroy sa tapat ng bahay nito. Bibili ako, iho ha. Pero pakiusap. Kung mahal mo pa ang buhay mo, huwag ka nang tumuloy. Hanggang dito lang ang pwede mong pasukin. Baka mapahamak ka. At saka, nakainom ka. Bago ka dito. Kaya malakas ang loob mong sumigaw. Palubog na ang araw kaya kailangan mo nang bumalik. Delikado. Baka magising mo yung mga natutulog na nilalag. Maglako ka na lang sa ibang lugar. Basta wag dito. Wika ng matanda. Ay naku, ito na naman. Pero kasi kailangan ko pong maubos yung paninda ko. Konti na lang naman eh. Pagkatapos ng ilang bahay, siguradong ubos na to. At saka aswang. Pero siguro nga totoo yung mga masamang nilalang. Wala namang Diyos eh. Sobrang malas namin eh. Tugon ni Duroy. Ngumingiti pa ito habang nagsasalita sa harapan ng matanda. Mula nang mamatay ang pamilya, wala nang Diyos na kinikilala si Duroy. Lagi niyang tinatanong kung totoo bang may tagapagligtas. Kaya siya napapangiti. Sa isip niya, tinatakot lang uli siya ng matanda. Bago siya maniwala, kailangang makita niya mismo ang aswang na sinasabi nito. Lasing ka nga at wala ka sa sarili. Pero sana, hindi na umabot sa punto na tatawag ka sa Diyos kung kailangan mo. O siya, sige. Mukhang buo ang loob mo eh. Halika, may ibibigay ako sa'yo. Wika ni Lolo Doming, habang may inaabot na maliit na bagtingan ang matanda. Sa paglalarawan ni Duroy, mukha itong sinasabit sa leeg ng aso na tumutunog habang naglalakad. Natawa na lang si Duroy habang kinukuha ang inaabot ng matanda. Kaagad niya itong inilagay sa bulsa. Sa oras na mangailangan ka ng tulog, gamitin mo lang yan. Maniwala ka. May dadating para tulungan ka. Wika ni Lolo Doming. Maraming salamat po ha. Nga po pala, bibili po ba kayo? Kasi kung hindi, aalis na ako. Konti na lang to. Malapit nang maubos. Wika ni Duroy. O sige, bigyan mo ako ng 1 kilo. Nga pala, kapag may nag-alok sa'yo ng kahit ano, huwag mong tatanggapin. Dahil sa oras na tanggapin mo yon, siguradong hihingi sila ng kapalit. At siguradong mas matindi. Wika ni Lolo Doming. Ilan po ba silang nandito? Ayos to. Kung hindi niyo po na itatanong, pangarap kong makakita ng aswang. Abay, hindi ko nakita ang Diyos nang tinawag ko eh. Baka yung aswang pwede pa. At saka manong, kanina pa kayo paulit-ulit. Malala pa kayo sa tatay ko. Tugon ni Duroy. Hinampas ng matanda ang baston na hawak dahil peloso po si Duroy. Hindi man maganda ang sinabi nito, pero panalangin ng matanda ang magkaroon ng milagro at manumbalik sa katinoan si Duroy. Ramdam niya ang pariwarang presensya na bumabalot kay Duroy
Dagdag pa ng matanda. Hindi man alam kung bakit ganito ang sitwasyon ni Duroy. Hinihiling niya sa ama na makita nito ang kapatawaran. Ilang sandali pa ang lumipas. Inabot na ng matanda ang bayad kay Duroy. Hindi na ito nagsalita. Bagkus tinapik lang sa balikat si Duroy at pasimpleng umihip ng usal pang proteksyon. Habang ginagawa ito, hindi niya maiwasang maramdaman ang kalungkutan, lalo pa nang magkatitigan sila sa mata. Tumalikod si Duroy. Walang kaalam-alam sa ginawa ng matanda. Bitbit ang paninda. Muling nagsimulang sumigaw. Ay nako, ako ba yung lasing o yung matanda? Kung sabagay, baka nalipasan lang yun ng gutom. Paano magkakaroon ng aswang sa lugar na kagaya nito? Ang sarap ng hangin. Napakasarap magpahinga. Ay nako. Tinignan niya ang laman ng balde. Binilang kung ilang supot pa ang natira. Ramdam niya ang pagod sa haba ng nilakad. Napabuntong hininga si Duroy nang makitang 6 pa ang supot. Ramdam niyang alanganin na sa oras para mag-ikot. Kaya napagpasya niyang sumimple sa nakikitang mga kubo. Hindi kalayuan sa nilalakaran. Inisip ni Duroy na hanggang doon na lang. Babalik na siya kung hindi pa rin mabibili ang mga isda. Nang marating ang lugar, napakunot ang noo ni Duroy dahil sobrang tahimik. Tila walang katao-tao. Akmang tatalikod na sana nang biglang may umubo. Napalingon si Duroy at nakita ang lalaking humihitit ng tabako. Nakatingin ito sa kanya. Nakapamewang na tila naghahamon. Ano yung dala mo? Tamang-tama, wala kaming pagkain ngayon. Halika, lumapit ka, bilisan mo! Wika ng lalaki. Dahil sa lakas ng pagtawag nito, nakatawag pansin sa mga taong naroon. Dumungaw sila sa bintana, nakatitig ng masama kay Duroy. Sa kabilang banda, natuwa naman ang binata dahil para sa kanya, mauubos na ang dalang isda. Ilang sandali pa ang lumipas, naglabasan na ang mga tao sa mga kabayan. Lumapit siya sa mga ito at pinakita ang dala. Para sa kanya gusto lang maubos ang lahat ng paninda. Maya-maya pa, isang matanda ang lumapit sa kanya na may hawak na tungkod. May nakasabit na maliit na bungo. Hindi naman malaman ni Duroy kung saan nanggaling. Ayon sa paglalarawan niya, kasing laki lang ng itlog ang nasabing bungo. Napatras siya nang may inabot ang matanda. Umiling lang si Duroy. Dali-dali namang inilapit ng matanda ang ulo niya sa mukha nito. Kasabay ng pag-ihip ng hangin, nawalan ng malay si Duroy. Ang naaalala lang niya ng mga oras na yon, ang nakakakilabot ng ngiti ng mga taong nasa harapan niya. Madilim na nang magkamalay si Duroy. Napasigaw siya nang makita na nakabaliktad na ang lahat. May mga sumasayaw, may mga kubo, may malakas na apoy. Kukusutin pa sana ang mata, pero naramdaman niya na nakatali ang mga paa. Doon lang niya napagtanto na nakabitin siya patiwarik. Pagpasensyahan mo na. Alos ilang araw na kaming hindi nakakakain eh. Kaya ngayon sigurado ko, pati ang buto mo masisimot. Wika ng lalaki. Naku, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ayoko pa pong mamatay. Nagbibiro lang po ako kanina. Patawarin niyo po ako. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Wika ni Duroy.
Nagtawanan ang mga nakapaligid sa kanya. Bubuhatin na sana siya. Pero naalala niya ang ibinigay ni Lolo Doming. Kahit hindi sigurado, pinilit niyang igalaw ang katawan para mapatunog ang maliit na bagtingan. Halos mawalan ng pag-asa si Doroy dahil sa nakikita niya. Nagbabago ng anyo ang mga tao habang isinasagawa ang ritual. Ikinumpas ng matandang may tungkod ang kamay at pinalapag si Doroy. Doon na nakakuha ng pagkakataon si Doroy para dukutin ang bagtingan na nasa bulsa. Muli siyang nagdasal. Pinaubayan niya ang lahat sa Panginoon. Pinikit ang mga mata habang patuloy na pinapatunog ang bagtingan. Maya-maya pa biglang napatingala si Doroy. May malakas sa paghuni na papalapit sa kanya. Doon lang siya nakahinga ng malalim. Malaanghel na figura na dumating at inangat si Doroy. Sa tagpong iyon, masasabi ni Doroy na nagbukas ang langit. Pinababa ng Ama ang anghel upang iligtas siya. Muling nawala ng ulrat si Doroy. Nagising na lang siya sa boses ng Ama na gumigising sa kanya. Doroy, anak, gising! Ay nako, ito na nga ba ang sinasabi ko sa iyo kanina eh. Kaya hindi ako sang-ayon sa gusto mong mangyari. Yan tuloy, nang istorbo pa ako ng mga tanod para lang hanapin ka. Abay nakatulog ka sa gilid ng kubo. Buti na lang nabisuan ako nung matanda kanina, yung lunching. Sinabihan ka nang wag dumiretso kasi baka may mangyaring masama sa'yo. Ay sus, ayan o, tulo pa yung laway mo habang natutulog. Buti na lang hindi ka napagtripan ng mga dumadaan. Maghahating gabi na oh. Wika ng Ama. Pumupungas pa ang mga mata ni Doroy at unti-unting dinidilat. Napayakap ito ng maigpit sa Ama at tumagulgol. Humingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Tay, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa mga nagawa ko. Tay, nananaginip ba ako? Sapakin niyo nga po ako. Baka po panaginip lang to eh. Hindi pa natapos ang pagsasalita ni Doroy. Binigwasan siya ng Ama. Napangiwi pa ito nang maramdaman ang sakit ng pagtama ng kamao. Hindi naman napigilan ng mga tanod na tumawa dahil sa nakitang reaksyon ni Doroy. Sa susunod na iinom ka, ilagay mo sa tiyan. Huwag sa ulo. Ano? Gising ka na? Abay kung hindi pa, pwede naman kami na yung gugulpi sa'yo. Wika ng isa sa mga tanod. Nagtawanan ang lahat. Pero malaking katanungan pa rin para kay Doroy ang nangyari. Lalo pa ang kubo kung saan siya nakita ng Ama. Ito mismo ang kubo kung saan nakatira ang matanda na nagbigay sa kanya ng maliit na bagtingan. Ayon sa mga tanod, wala namang nakatira doon. Matagal nang patay ang sinasabi ni Doroy na si Lolo Doming. Isa itong kilalang manggagamot sa lugar. Dagdag pa ng mga tanod, marami ng dayon na nakakapagkwento tungkol sa matanda. Nagpasalamat si Doroy sa Ama at sa mga tanod na naghatid pa sa kanila pauwi sa mismong baryo. Magmula ng insidente, marami ang nagbago kay Doroy. Tumigil na siya sa pag-inom. Inayos ang buhay nilang mag-ama. Humingi ng tawad si Doroy lalo na sa Diyos. Alam ni Doroy na hindi tamang sinisisi ang Diyos sa pagkawala ng pamilya. Nanalangin si Doroy para sa mga pumanaw. Muling naging alagad ng Diyos si Doroy, kasama si Tatay Norbing. Sa kasalukuyan, nagkaroon ng asawa si Doroy. Nabiyayaan sila ng 4 na anak. Hanggang sa ngayon, buhay pa si Tatay Norbin. Pero magmula ng araw na yun, hindi malilimutan ni Doroy ang engkwentro sa mga aswang. Buong puso naman siyang nagpapasalamat sa Ama, pati na din kay Lolo Doming
na nagbigay sa kanya ng anting-anting na kung tawagin ay bagtingan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nilo. Taong 2005, Iloilo. Nang mga panahong ito, 4 silang magkakapatid na nag-aaral sa kolehiyo. Pero si Nilo lang ang nakakasama ng mga magulang sa tahanan dahil ang 3 ay namamalagi sa syudad. Tagabantay ng palaisdaan ng trabaho ni Tatay Rene, habang si Nanay Bani naman ang katuwang niya sa lahat. Dahil hindi mapagkasya ang kinikita ni Tatay Rene sa palaisdaan, nagpa siya ang mag-asawa na magtayo ng maliit na tindahan. Lahat ng pwedeng itinda, ginawa na ni Nanay Bani. Matulungan lang ang asawa sa pantustos ng pang-araw-araw. Ano po kaya kung manguha ko ng may uuling? Doon sa kabilang palaisdaan? Total, mahal naman po yung kapag inaangkat ni Nanay sa palengke. Kaya ko naman po. Sayang naman eh. Ang yayabong ng mga puno ng ipil-ipil. Maganda pa naman yung gawing uling. Wika ni Nilo. May pasok ka pa, Nilo. Maganda sana yung iniisip mo eh. Pero ang inaalala ko, baka makaapekto yan sa pag-aaral mo. Hayaan mo na muna ako. Ako na lang ang mag-iipon ng mga kahoy. Hindi bale. Hahanap tayo ng paraan at oras para dyan. Tugon ni Tatay Rene. Uling? Mag-uuling kayo? Aba Rene, nung nakaraan lang sinasabi mong bawal pakialaman yung mga puno doon. Natatakot ka na baka may nakatira. Tapos ngayon, nagpapala kang mag-uling. Nako, baka mamaya imbes na ikabuti, ikasama pa natin yan. Sabat ni Nanay Bani nang marinig ang pinag-uusapan ng mag-ama. Ang kabilang bahagi ng palaisdaan, may lapad itong halos 200 hektarya, kaya hindi nila magawang malibot ang buong lugar. Sa isip ni Tatay Rene, kukuha na lang siya na makukontratang tao sa plano. Nanghihinayang ang ama na hindi ito nagagamit dahil sa takot na baka may nakatirang nilalang sa lugar. Sa kabilang banda, malaki ang maitutulong nito para matanggal ang mga puno at malinis ang lugar. Dati pa yun, Bali. Yun ang sabi sa akin ni Nanang Ebang eh. May maligno daw. Pero matagal na yung patay. Siguro naman, pwede nating linisin ang kabilang ibayo ng palaisdaan. Tsaka isipin mo, ilang taon na ba tayo nakatira dito? Kung may maligno man, di sana naabot na tayo. Wika ni Tatay Rene. Oo nga tay, kung tsabahin natin si Nonong at Fred, marami pa tayong pwedeng isama eh. O kaya si Tomas at Leon. Magbitbit na lang tayo ng galon ng tuba. Sigurado ko malilinis yan na wala sa oras. Tsaka anong taon na, Nay? Naniniwala pa rin kayo sa mga maligno? Hayaan nyo na po. Aabisuhan ko ang mga kabaryo natin. Papatulong tayo sa pagputol at paglilinis ng lugar. Sayang naman eh. Hindi man lang natin napapakinabangan. Tugon ni Nilo. Napatango naman ang ama sa sinabi ng anak. Alam nilang maraming kakilala si Nilo na makakatulong sa kanila. Kinabukasan, maaga pa lang nauna ng sinuyod ni Tatay Rene ang gubat. Bitbit ang pangtabas ng damo. Sinubukan niyang magtanggal ng mga talahib sa daanan papunta sa kabilang bahagi.
Halos lagpas tao ang mga tumubong damo sa lugar. Habang nagagapas, biglang napatalon si Tatay Rene. May nakita itong napakalaking sawa na nakaharang mismo sa daanan. Sa paglalarawan niya, halos sinlaki ito ng puno ng niyog. Dahil sa kaba, napatakbo palayo sa lugar si Tatay Rene. Habol hiningang napahinto sa gitna ng palaisdaan ng ama. Laking palaisipan kay Tatay Rene ang nakita. Hindi niya akalain kung paano nagkaroon ng ganong hayop sa lugar. Gayong may iilan namang napapadaan doon. Lalo pat malapit ito sa ilog kung saan marami ang namamangka. Bago magtanghali, umuwi na muna ang ama at inabisuhan ng anak sa panganib kung sakaling itutuloy ang pagputol sa mga kahoy. Ano ho? Sawa? Paano naman magkakaroon ng sawa dun? Di ba nga, daanan din yun minsan ng mga namamangka. Tsaka imposible naman po yun. Sinlaki ng puno ng nyug. Tanong ni Nilo. Hindi ako nagkakamali, anak. Ilang taon nang hindi nagagalaw ang bahaging yon. Kahit sabihin na daanan yun ng ilang namamangka, baka hindi lang nila natsyempohan. Saka kung nadaan man sila, madalang nasa bangka. Delikado yon, anak. Kaya na nung lumunok na isang buong tao. Tugon ni Tatay Rene. Nako, mukhang kulang sa tulog ang tatay mo, anak. Pero alam mo rin mas maigi nga na malinis ang lugar. Tsaka para matanggal din yung sinasabi mong sawa. Malapit lang yun sa atin Nako, baka tayo pa ang gawing pagkain kapag nagutom. Ngayon pa lang, magpatulong ka na sa mga kabaryo natin. Wika ni Nanay Bani. Natahimik si Tatay Rene habang nag-iisip. Ayon sa kanya, may punto ang asawa. Mas maganda kung malaman nila kung ano pa bang mga hayop ang naroon sa lugar. Dagdag pa ni Tatay Rene, baka nga kulang siya sa tulog o kaya naman namamalikmata. Matapos ang pag-uusap, kaagad namang nagpaalam si Nilo. Sasabihan na niya ang mga makakatulong sa kanila. Ayon sa binata, kukuha siya ng 5 o higit pa para mas mapabilis ang mga gawain. Naabutan naman niya sa labas ang mga tambay na tumatagay. Hindi naman nagdalawang isip si Nilo na sabihin ng plano sa mga ito. Oy Nilo, halika boy, tagay ka muna. Mga pre, paupuin niyo naman ang gwapo nating bisita. Wika ni Fred. Naku, salamat May gagawin po ba kayo bukas? Si tatay po kasi naghahanap ng pwedeng makasama. Magpuputo lang sana ng mga puno at talahib. Doon sa kabilang parte ng palaisdaan. Kailangan sana namin ng tulong nyo Tugon ni Nilo. Ha? Di ba delikado sa lugar na yun? May sinabi tungkol dun si Nanang Ebong Binilinan niya ang tatay mo na wag aabot sa kabilang ibayo ng palaisdaan. Ayon sa matanda, pinamumugaran daw yun ng mga maligno. Sa pagkakaalam ko pa nga, hindi lang yung basta maligno Kahit nga ako natatakot Kada napapadaan yung bangka ko sa gilid nun. Wika ni Nonong. Abay, matagal na panahon na yung sinasabi mo, Nonong. Kung may maligno sa lugar, edi sana wala nang dumadaan na namamangka. Sa pagkakaalam ko, siligor doon lagi dumadaan sa lugar na yun Pero wala namang sinasabi patungkol sa maligno. Ang sabihin mo, di naman sigurado yun si Nanang Ebang kung may nakatira talaga doon. Hindi nga nakakalis ng bahay nila Nilo, sabihin mo sa tatay mo, sasama ako. Sayang naman yun kung sakali. Isama natin si Panong, yung sinasabi nilang may kambal ahas, para masubukan kung totoo. Sa pagkakaalam ko,
Malakas ang pakiramdam niya sa mga ganong bagay eh. Tugon ni Tomas. Maging ang iba pang mga kasamahan, sumang-ayon sa sinabi ni Tomas. Tumugon na mga ito na sasama sa paglilinis, basta may galon ng tuba. Natawa na lang si Nilo sa sinabi ng mga tambay sa lugar. Maging ito, napatagay na lang rin para makisama. Kinaumagahan, si Nilo na ang naghanda ng mga gagamitin. May dala itong pangtabas ng damo, mga itak at palakol. Nagdala din ito ng tubig. Habang si Nanay Bunny naman ang bahalang magluto at maghahatid ng makakain. Kapag nagutom kayo mamaya, pumunta na lang kayo sa malapit na kubo. Doon na ako maghahanda. Mahirap naman kumain pag doon sa paggagapasan nyo. Sa kanilo, saan ka ba kukuha ng galon ng tuba? Babaunin nyo ba o dito na mamaya? Tanong ni Nanay Bunny. Anay, mas maganda kung may baong kami para ganahan sila magtrabaho. Alam mo naman ng mga yon, kailangan ng gas para makapagtrabaho eh. Tugon ni Nilo. Nilo anak, mahirap na ah. Baka malasing sila at hindi makapagtrabaho ng tama. Dito na lang kayo mamaya. Saka anak. Naudlot ang sasabihin ni Tatay Rene. Biglang dumating sina Tomas at Nonong. May dala din silang mga gamit pang tabas. Kasunod si Fred at Panong napasan ang galon ng tuba. Nagtatawanan pa ang mga ito habang nilalatag ang mga dala. Naku, sa oras na lumabas yung sawa na yan, meron na tayong pulutan. Sa talim nito, naku, kahit maligno sa puno, hindi sasantuhin ang itak ko. Natatakam na ako sa adobong sawa. Wika ni Fred. Naku, umandar na naman yung kayabangan mo. Bago tayo magsimula, magbigay ka lang muna tayo. Baka naman maligno talaga yung nakita ni Tatay Rene. Mahirap na. Kahit gaano pa katalim ang hawak mong itak, walang panama yan sa oras na mapinsala natin sila. Abay gusto ko pang uminom ng maraming tuba. Tugon ni Nonong. Ako na ang bahala. Kailangan lang muna natin malaman ang kondisyon ng lugar. Huwag kang mag-alala rin eh. Lasinggero kami pero sa mga ganito, eksperto kaming 5. Susukatin muna natin kung gaano kalapad ang lugar. Pero syempre, ako na ang mauunang tumingin. Wika ni Panong. Meron itong pinakita na marka sa katawan. Ayon sa kanya, ipinanganak siya na may kakambal na dignum ng ahas. Kaya kung nag-aalala si Tatay Rene dahil sa mga nakita, sinisigurado ni Panong na siya na ang bahala sa lahat. Dagdag pa nito, laki siya sa bundok, kaya marami siyang alam na hindi karaniwan sa normal na tao. Hindi na nagsalita pa si Tatay Rene. Hindi din niya alam kung may katotohanan ba ang sinasabi nito. Tama na nga po yan. Tara na po. Kailangan nating maaga matapos. Hindi lang naman po ito ba ang partihan sa oras na matapos nating linisan ng lugar eh. Siyempre mag-uuling din tayo. Siya nga pala. 130 nga pala ang hatian natin. Wika ni Nilo. Nilo, maganda kung pantay ang hatian. Alam nyo naman, may mga pamilya din kami. Sa kayaan nyo pagbutihin naman namin ang trabaho. Siya. Ayos na yon Nilo kung mas maganda yon para sa lahat. Saka sila naman ang gagawa. Makikisalo lang tayo. Siya nga pala, magpitpit kayo ng posporo. Sigurado akong malago ang mga damo sa lugar. Sunugin nyo na lang nang hindi na kayo mahirapang magtabas. Dagdag ni Nanay Bunny. Sumang-ayon naman ang lahat.
Ilang sandali pa binagtas na nila ang daan papunta sa lugar. May kalayuan pa ang parting pagagapasan. Habang naglalakad, pasa ng 5 ang galon ng tuba at nagpapalitan pa ng tagay. Napailing na lang ang mag-ama sa ginagawa ng mga kasama. Hanggang sa tinaas ni Panong ang isang kamay at napahinto ang lahat. Natatanaw na nila ang lugar. Halos ilang metro na lang ang pagitan. Biglang napaluhod si Panong at tumakot ng lupa. Inamoy at may mga katagang binigkas, habang pagapang na tila may hinahanap. Naku, lasing na yata itong kasama natin eh. Mukhang iba na ang kilos. Panong, ano bang ginagawa mo? Abay, tumayo ka nga dyan. Para kang aso eh. Wika ni Tomas. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Nakita niya mismo ang mga marka sa katawan ni Panong na nag-iba ang kulay. Naging kakulay ng sawang gubat. Ilang saglit pa ang lumipas. Naabot na nila ang lugar. Ito ang tinuturo ni Tatay Rene na unang ginapasan. Napahinto sila dahil biglang kumumpas ng kamay si Panong. Halos sumalik pa ito sa lupa habang sumisinghot. Nararamdaman mo ba? Tama ako, no, Panong? Tanong ni Tatay Rene. Pero tahimik lang si Panong habang may bakas na sinusundan. Hanggang sa inabot niya ang napakalaking puno ng mayapi. Doon tila nagkaroon ng pangitain si Panong. Tumingala na tila may kung anong sinasambit. Nakamasid lang ang mga kasama. Habang unti-unting nilalapit ni Panong ang sarili sa nasabing puno. Ayon sa pangitain niya, isa-isa silang nililingkis na mabagsik na nilalang. Tao ang katawan nito, pero malaahas ang ibabang parte. Dagdag pa ni Panong, walang makakaligtas sa kanila. Ang mga dugo nila ay sisipsipin ng puno, habang ang mga katawan nila ay magkakapira-piraso. Ilang sandali pa ang nakalipas. Biglang sumigaw si Panong ng malakas. Nagkasundo na ang mga kasamahan na lisanin ang lugar. Sa estado ni Panong, tila wala na ito sa sarili na humarap sa kanila habang nanlilisik ang mga mata. Panong, ano bang nangyayari sa'yo? Mukhang sinapian na ng maligno. Panong, kami to? Wika ni Tomas. Nalentik na. Takbo. Anak, iba na yan. Kailangan na nating makalis dito. Diyos ko, Panong. Dagdag ni Tatay Rene. Tay, napaano po si Panong? Diyos ko naman no. Panong, labanan mo? Wika ni Nilo. Kinuha ni Nilo ang tuba. Binuhos sa nagwawalang si Panong. Bigla na lang itong nanginig. Halos maiyak na ang mga kasamahan nang makita na bigla na lang humandusay si Panong. Kinuha ni Tatay Rene ang posporo. Sinindihan ang mga damong nakapaligid sa lugar. Mabilis na kumalat ang apoy. Dahil bukod sa mainit na mga panahong iyon, maraming tuyong dahon na nagkalat. Dahil sa pangyayari, hindi na nagdalawang isip si Nilo na alalayan si Panong. Maging si Tomas at Nonong tumulong na din sa kanya. Nagmamadali na silang umalis sa lugar. Minuto lang na nakaabot sila sa kubo. Sinalubong sila ni Nanay Bani na sobrang nag-aalala. Bani, dalian mo. Iayos mo na ang papag. Wika ni Tatay Rene. Ano bang nangyayari? Diyos ko, bakit walang malay si Panong? Saka nasaan ang mga gamit na dala niyo? Tanong ni Nanay Bani. Pero biglang natahimik ang lahat. Binalot ang lugar ng napakalakas na sigaw. Napakrus pa sila ng sabay-sabay.
habang si Nanay Bani naman kalmadong iniayos ang hihigaan kay Panong. Sigurado ko, nabulabog natin ang mga maligno. Huwag na tayo magpagabi dito. Rene, uuwi na kami Wika ni Tomas. Namumutla na ito sa sobrang takot. Kanina lang ang tapang-tapang mo. Rene, bakit mo pa kasi sinunog? Panong, pre, gumising ka. Di namin alam ang gagawin. Tugon ni Nonong. Halos maiyak na si Fred sa pag-aakala na ito na ang kanilang katapusan. Ilang saglit pa, kumalma ang buong paligid. Nahinto ang mga sigaw na kanina lang ay bumubulabog sa lugar. Bago pa man magabi, nakabalik na sila sa baryo. Buong akala nila, doon na matatapos ang lahat. Nanatili pa rin na walang malay si Panong. Inalalayan nito ng mga kasamahang marating ang tahanan niya. Mukhang kailangan na natin ng manggagamot. Pasensya na po sa nangyari kay Panong. Nanang Sifa, kahit kami, hindi namin kayang ipaliwanag ang mga nangyari. Wika ni Tatay Rene. Pero kalmado lang ang ina ni Panong. Ni hindi ito tumutugon sa sinabi ng mga kasama ng anak. Bagkus inunang sinuri ang kalagayan ni Panong. Hinawakan ng pulso ng anak. Ilang minuto na may sinasabing katagas sa walang malay na si Panong. Nanang Sifa, albularyo po ba kayo? Tanong ni Fred. Siniko naman ni Nonong ang kaibigan. Pero nanatili na walang tugon ng matanda. Tumayo ito at kumuha ng luya. Pakiayos ang anak ko dito. Tsaka kayo, huwag muna kayong aalis. Kailangan nyong magpagpag. Kahit hindi nyo sabihin, ramdam ko ang negatibong enerhiya na bumabalot sa inyo. Hindi ako albularyo. Pero sa nakikita nyo, sa akin naman ni Panong ang mga marka niya. Wika ni Nanang Sifa. Namangha ang lahat ng makita na maging ang matanda. May mga marka na kagaya kay Panong. Pilit itong tinatago ng matanda kaya wala sa kanilang nakakapansin. Sinabi din ni Nanang Sifa ang lahing pinagmulan habang sinasagawa ang ritual. Gamit ang luya, ilang beses hinipa ng matanda ang bunbunan ng anak. Sa pangpitong ihip, biglang nasamid si Panong. Kasunod ng pag-ubo at pagdilat ng mga mata. Napangiti naman si Nanay Sifa at tinanong ang anak. Ano anak? Kamusta ang pakiramdam mo? Huwag mo na munang pilitin. Ipahinga mo muna ang sarili mo. Ako na ang bahala sa mga kasama mo. Wika ng matanda. Hindi na nagsalita pa si Banong. Bagkus sinayaan na lang ang ina sa ginagawa. Bago magdilim natapos na si Nanang Sifa. Binigyan niya ng marka ang noo ng mga kasama ng anak. Ayon sa matanda, proteksyon ito kung sakali mang nasundan sila ng maligno. Dagdag pa niya, huwag na munang babalik sa palaisdaan sila Tatay Rene. Palipasan muna nila ang pagsusuri. Hindi lang sa presensya kundi maging sa nagampalang lugar. Ramdam ni Nanang Sifa na hindi magiging madali. Pero sinabihan niya ang mga ito na maghanda anuman na maging kapalit ng ginawa. Mapapansin ang malaking pagbabago sa lahat. Ilang buwan lang ang nakalipas. Namatay si Tatay Rene sa hindi malamang dahilan. Nasundan pa ni Fred at Nono. Palaisipan sa lahat ang dahilan ng kanilang pagpanaw. Sa kasalukuyan, nanatili sa isipan ni Nilo ang mga pangyayari. Hindi nila nilisan ang lugar, bagkus nanatili silang bantay sa palaisdaan. Si Nilo ang naging kahalili ng ama. Ayon naman sa binata,
Anuman ang nangyari ay kaakibat na naging desisyon. Hindi nila naisip ang mga elemento at nilalang na pwede nilang magambala. Kwentong Bayan.